Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin na nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang biyaya. Dahil sa pag-ibig, pinasan ni Jesus ang bawat sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin at siya ay namatay para sa amin, na nahabag sa amin, na nalayo sa iyo at namuhay sa kasalanan. Ang kanyang mahalagang dugo ay hinugasan ng aming mga kasalanan magpakailanman at pinalaya kami mula sa kahatulan at sumpa. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na nagpapahintulot sa amin na maligtas ng walang anumang aming mga gawa. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harap mo ng may pasasalamat upang purihin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang matuto mula sa iyong salita at makibahagi sa fellowship sa loob ng iyong banal na kapulungan. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay at gawin mo kaming ganap at bago sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gabayan mo kami upang sa nalalabi naming buhay, kami ay makapamuhay bilang iyong tunay na mga anak na walang kapintasan at karapat-dapat sa iyo. Ang mundo ay lalong nagiging magulo at ang kasalanan ay lumalaganap sa paligid namin. Hindi namin mapagtatagumpayan ang masamang mundong ito sa pamamagitan ng aming sariling kagustuhan o lakas. Punuin mo po kami ng iyong biyaya, iyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan at mamuhay bilang iyong karapat-dapat na mga anak na nagdadala ng kaluwalhatian sa iyo. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng aming mga brothers at sisters sa buong mundo na sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, ay patuloy na nag-iingat sa kanilang pananampalataya at nagbabahagi ng Ebanghelyo. Naway punuin mo po sila ng higit na biyaya ng iyong salita at kapangyarihan at palakasin ng bawat kapatid na nagpapahayag ng Ebanghelyo nang may nag-uumapaw na sukat ng iyong espiritu at kapangyarihan. Naway may sakatuparan mo rin ang masigit pang mga gawa ng kaligtasan na nagdadala ng maraming kaluluwa sa iyo at umaakay sa kanila upang matanggap ang iyong biyaya ng pagtubos. Ipagkaloob mo po ang iyong biyaya sa bawat brothers at sisters na hindi makadalo ngayon, sa mga may sakit at nahihirapan sa iba't ibang dahilan. Pakiusap, ibuhos mo po ang iyong awa sa bawat isa ayon sa kanilang pangailangan at hayaan nilang maranasan ang iyong ganap at pagpapatuloy na biyaya. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng iyong salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, pakiusap, akayin mo po kami upang maunawaan at malaman ang salita at ang banal na kalooban na nais mong ihiyag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 3 hanggang 4. Basahin po natin sa Juan chapter 15 verse 4. Kayo'y manalilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buwas sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Patuloy tayong nag-aaral ng mga sermon tungkol sa paksang ang buhay na nanatili sa Panginoon. Ibabahagi ko rin ang gayon ding paksa ngayon. Ang buhay na nananatili sa Panginoon sa part 8. Ang buhay Kristiyano ay maaaring ilarawan bilang isang buhay na nananatili sa Panginoon. Sinabi ni Jesus, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salitang ibinigay ng Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay nalinis na. Ibig sabihin, ang ating mga kaluluwa ay naligtas na. Sa mga naligtas, sabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang ibig sabihin ng manatili ay ako ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Ito ay nagsasalita ng pagiging kaisa niya, pagiging isa sa Kanya. Sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo.
Sa araw na iyon ay tumutukoy sa araw na natanggap natin ng kaligtasan. Mula sa sandaling iyon, nalaman natin ng isang mahalagang bagay. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, naniwala sa kanyang dakilang pag-ibig at nalaman ng kamanghamanghang katotohanan na iniligtas niya tayo. Kung paanong si Jesus ay nasa Amang Diyos, tayo rin ay nasa Panginoon. At nalaman nating ang Panginoon ay nasa atin. Iyan ay tunay na isang kamanghamanghang katotohanan. Naramdaman mo ba talaga ang ibig sabihin ng manatili sa Kanya? Kapag nagpakasal ang dalawang tao, sila ay nagsasama at nagiging isa. Sa parehong paraan, kapag sinabi ng Panginoon, ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, nangangahulugan ito na ang ating mga puso, pag-iisip, layunin ng pamumuhay at mga pagpapahalaga ay naaayon na sa Kanya. Kahit ang pagiging ligtas ay hindi lamang pagliligtas mula sa isang buhay na malayo sa Diyos. Ito rin ay pagiging kaisa ni Kristo mismo. Kaya naman, napakahalaga na patuloy nating matutunan sa pamamagitan ng salita kung ano ang tunay na kahulugan ng manatili sa Panginoon. At higit pa, na isabuhay natin ang matibay na relasyon na iyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung mananatili ka man sa Panginoon o nakatayo sa labas niya, dapat mong suriin at kumpirmahin ito para sa iyong sarili. Kayo manatili sa akin. Ang utos ng Panginoon na ibinigay sa lahat ng mga Kristiyano na nakatanggap ng kaligtasan. Sa unang Juan chapter 2 verse 27, nananatili sa Kanya. Manatili sa Kanya. Ito po ay nakalagay dito sa Biblia. Ngayon, tingnan po natin sa Juan chapter 15 verse 7. Juan chapter 15 verse 7, sabay-sabay nating basahin. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa Juan chapter 15, inahilan tulad ni Jesus ang buhay na nananatili sa Kanya sa isang puno ng ubas at mga sanga nito. Sa Juan chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang puno ng ubas at ang mga sanga ay hindi mapaghihiwalay. Ang layunin ay upang mamunga. Ang mga ubas ay hindi tumutubo mula sa puno, ngunit mula sa mga sanga. At kung hiwalay sa baging, ang mga sanga ay hindi maaaring magbunga ng mag-isa. Gayun din, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. At ang Panginoon, kung wala tayo, ay wala ding gagawin. Hindi ba tunay na kamangha-mangha iyon? Ang pagkakaisa sa pagitan natin at ang Panginoon at ang pagkakaisang ibinabahagi natin sa Kanya ay nangyayari para sa layuning magbunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng nabanggit ko noon, hanggang ngayon mula sa verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ang pananatili sa Panginoon ay nangangahulugang pananatili sa Kanyang salita. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pag-unawa sa Kanyang salita at namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa loob ng salitang iyon na ating pinaniniwalaan. Kaya sinabi niya sa 1 chapter 15 verse 7, kung ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Ang buhay na nananatili sa Diyos, sa salita ng Diyos ay inilarawan din sa 1 Tesalonica chapter 2 verse 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ang mga apostol ay ipinangaral ang salita ng Diyos. At ang nakarinig ay tinanggap ito hindi bilang salita ng tao o sa karunungan ng sanlibutan, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tunay na ito ang salita ng Diyos. Ito po yung ginawa ng mga apostol. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Nauunawa natin ang biyaya ng Diyos at nagpapatuloy sa paikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nauunawaan ang salita ng Diyos at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Sa makatuwid ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ang salitang ito ang bumabago sa ating puso at sa ating pamumuhay, gumagawa sa atin upang
makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, habang nagpapatuloy tayo na nag-aaral ng mga salita, hindi ba tayo nakakarating sa pag-unawa kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, at kung paano tayo dapat mamuhay? Nauunawaan ba ninyo ang salita ng Diyos at pagkatapos ay kaagad itong kinalilimutan? Ang salita ng Diyos, sinabi sa Santiago chapter 1 verse 25, na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa. Siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kung napakinggan mo ang salita ng Diyos at kinakalimutan ito, ginagawa mong walang kabuluhan ng salita ng Diyos. Ito ay nagiging kasalanan ng pagsasawalang bahala sa salita ng Diyos. Hindi tagapakinig na malilimutin kundi tagatupad na gumagawa. Ang layunin na pag-aaral ng Biblia ay hindi lamang upang manampalataya sa biyaya, pag-ibig at sa mga pangako ng Diyos, kundi upang matuto rin kung paano isasabuhay ang salita ng Diyos na sinasabi sa atin. Hindi tagapakinig na malilimutin kundi tagatupad na gumagawa. Siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. At ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagdadala ng pangako ng kanyang pagpapala. Kaya pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, inuunawa ito, at sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, natatanggap natin ang mga pagpapala ng paisa-isa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung salita ng Diyos, kapag sinusunod natin, unti-unti nating natatanggap ng paisa-isa ang biyaya ng Diyos. Sa unang 1, chapter 2, verse 24, babasahin ko po ito ng sandali. Tignan po natin sa unang 1, chapter 2, verse 24. Babasahin ko po ito. Sa unang 1, chapter 2, verse 24 at 25. Basahin na lang din po natin. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang Panginoon na nagligtas sa atin at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mula ng araw na maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Buhat ng pasimula. Saan ang pasimula? Nang tayo ay maligtas, gaya ng sinasabi sa Colosas chapter 1 verse 6, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na tunay nating naunawaan ang biyaya ng Diyos at tayo ay naligtas, ang ating buhay na sumusunod sa salita ng Diyos ay nagsimula. Kung mananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula. Ang salita na narinig buhat sa pasimula ay ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pangako na nagligtas sa atin. At kaagad, pagkatapos na maligtas, hindi lang tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi nagumpisa na rin ang buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi dito, manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Ibig sabihin nito, hindi lamang tayo naligtas sa pamamagitan ng paikinig ng salita ng Diyos, kundi dapat din nating panatilihin ang biyaya ng Diyos at ang salita ng Diyos, ang katotohanan na nagligtas sa atin, na nananatili sa ating puso, na pinapahintulutan ang salita ng Diyos na pamunuan ng ating mga puso. Kung mananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Sinabi niya dito na ang pananatili sa salita ay ang pananatili kay Jesus at ang pananatili sa Diyos Ama. Ang lumayo sa salita ng Diyos ay ang paglayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay ang salita. Ang Panginoon na nasa atin ay nagligtas. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Hindi lamang niya tayo iniligtas mula sa ating mga kasalanan, kundi binigyan din niya tayo ng buhay na walang hanggan at ng maluwalhating pag-asa ng kaharian ng langit. Ngayon, sa buong buhay natin ngayon, ang Diyos ay kasama natin. Pinoprotektahan niya tayo, tinutulungan niya tayo, at ginagabayan niya tayo.
ang kanyang presensya sa atin ay ang kanyang salita. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, sabi sa chapter 1 verse 1, sinasabi po doon, sa simula ay ang salita. Hindi sinabi doon na sa simula ay ang Diyos, kundi sa simula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. Nang ang Diyos ay nagpakita sa tao, hindi siya nagpakita sa pamamagitan ng nakikitang anyo. Walang sino man nakakita sa Diyos. Si Jesus ay ang Diyos na nagpakita sa anyo ng tao. Sabi sa 1 chapter 1 verse 18, walang sino man nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Sinabi ng mga alagad kay Jesus sa 1 chapter 14 verse 8, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sa verse 9, ang nakikita sa akin ay nakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos kung ano ang kanyang biyaya, kung ano ang kanyang kapangyarihan at kung ano ang kanyang pag-ibig. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng buhay at mga salita ni Jesus. Subalit, si Jesus ay umalis na. Kaya paano natin makikita ngayon ang Diyos? Sa pamamagitan ng salita. At ang salita ay Diyos. Itong salita, nagkatawang tao ang Diyos, ito si Jesus. Sa 1 chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Panginoon na naligtas sa atin ay kasama natin. Bagaman hindi siya nakikita ng ating mga mata, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya ang salita na aking narinig buhat sa pasimula, ang salitang na ito na aking narinig, ito ang salita ng biyaya ng Diyos at kaligtasan. Sa unang 1 chapter 2 verse 24, manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Mahigit 63 taon na po na mula nang ako ay maligtas. Sa kalagitnaan niyon ay maraming mga bagay ang nangyari. At kahit pag-isipan ko iyon ng malalim, hindi ko matandaan. Sa mga panahon na tanging ang Biblia lamang ang dala ko at abalang naglalakbay sa loob ng 4 na taon, hindi ko na maalala kung saan ako natulog o kung ano ang kinakain ko. Siyempre po maraming beses din ako nagutom. Tunay talagang maraming mga kahirapan. Subalit ito po ay napakabuti sapagat ang Panginoon ay kasama ko. Hindi ko na po ito maalala. Subalit ang mga salita na nabanggit nang ako ay naligtas ay malinaw na parang ito ay kahapon lamang. Hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Hindi lamang sa ako ay naligtas, kundi nang maunawaan ko kung paano ako dapat na mamuhay pagkatapos maligtas. Ang mga salitang iyon ay naging napakalinaw, kaya't ako ay nahimok ng mga ito at namuhay sa pamamagitan ng mga ito mula noon. Kaya nga sinasabi rito, manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Ang manatili sa atin, ang salita, ang ibig sabihin nito ay baguhin, pamunuan at gabayan ng ating puso at pamumuhay. Upang manahan, upang manatili sa salita, ay ang sinasabi sa unang 1 chapter 2 verse 24. Kung mananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Ang pananatili sa salita ay ang pananatili sa Panginoon. Dapat nating pag-isipan ang salitang ito ng malalim. Ngayon, tignan po natin sa Juan chapter 8. Juan chapter 8 verse 31. Basahin po natin mula verse 31 hanggang 32. Juan chapter 8 verse 31 hanggang 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman na ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Nang si Jesus ay lumibot sa buong lupain ng Israel, maraming mga tao ang tinanggihan siya, subalit meron din namang mga sumunod sa Kanya, nakinig sa Kanyang salita at sumampalataya sa Kanya. Sinabi dito sa Juan chapter 8 verse 30, samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito ay marami ang sumasampalataya sa Kanya. Binanggit ng Panginoon ang mga salitang ito at sinasabi dito na marami ang sumasampalataya sa Kanya. Gayunpaman,
Sa verse 31, ito ay nagpatuloy. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Bakit sinabi niya ang mga ito? Mayroong mga tao na nakinig sa salita at sumampalataya. Subalit pagkatapos ng ilang sandali, marami ang tumalikod mula sa pananampalatayang ito. Alam na ito ng Panginoon. Ito ang dahilan kaya sinabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita. Ang ibig sabihin ng manatili sa kanyang salita ay ang patuloy na mamuhay sa kanyang salita, tuloy-tuloy. Mula ng araw na tayo ay naligtas hanggang sa araw na tayo tumayo sa harapan ng Diyos. Sinasabi sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang salita ng Panginoon na ilawan sa aking mga paa. Paano tayo makakalakad sa madilim na mundong ito kung walang ilawan? Ang salitang liwanag sa landas ko ay nangangahulugan na ito ay nagpapakita at gumagabay sa daan na dapat kong lakaran. Kaya sa ating buhay pananampalataya, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa daan na dapat nating lakaran at itinuturo sa atin ang lahat ng bagay na dapat nating gawin. Kaya sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na nananampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Sila ay nanampalataya, ngunit hindi pa sila tunay na mga alagad. Dapat nating tandaan na lahat ng tumanggap ng kaligtasan ay mga alagad ng Panginoon. Bago ang kanyang pag-akyat, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mateo chapter 28 verse 19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo at ang mga tao ay naligtas, sila ay nagiging mga alagad ni Kristo. Sa aklat ng mga gawa, chapter 2, ipinangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo ng araw ng Pentecostes, 3,000 katao ay naligtas sa isang araw matapos marinig ang salita. Patungkol sa mga naligtas, sinasabi sa mga gawa, chapter 2, verse 41, at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Pagkatapos ay sinabi sa gawa, chapter 4, verse 4, ngunit marami sa mga nakarinig na ang sumampalataya at ang bilang nila ay 5,000. Ang mga naligtas ay tinawag na mga alagad ni Kristo. Huwag nating kalilimutan na lahat ng mga naligtas ay alagad ni Kristo. Sa Mateo chapter 28 verse 19, sinabi ni Jesus, kaya sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At sa verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang alagad ay dapat na matuto ng salita ng Panginoon, ingatan ito at sumunod sa Kanya. At ang tunay na alagad ay natututo mula sa guro, tinutularan ng guro at sumusunod sa guro at nakikibahagi sa kapalaran ng guro. Kaya sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Marami ang mananampalataya, ngunit ilan ba ang tunay na mga alagad ng Panginoon? Ito ang bagay na dapat nating pag-isipan ng malalim. Nananampalataya ako sa Panginoon, ngunit ako ba ay tunay na sumusunod sa Kanya bilang isang tunay na alagad ni Kristo? Kaya sinabi ni Jesus sa 1 chapter 8 verse 31 hanggang 32, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Lahat ng mga tunay na sumusunod sa Panginoon at naniniwala sa Kanyang salita ng tama ay napalaya sa pamamagitan ng katotohanan iyon. Itong kalayaang ito ay hindi pisikal o makamundong kalayaan, kundi kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa lahat ng kapangyarihan ng tao, at kalayaan mula sa takot at kabalisaan sa puso, kalayaan mula sa pag-aalala, pagkabalisa, mga kaguluhan. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay ang Panginoon mismo. Habang lumalapit tayo sa Kanya at mas nakikilala natin Siya ng mas totoo, mararanasan natin ang hindi masabi na kalayaan at kapayapaan sa ating mga puso. Ang manatili sa Panginoon ay nangangahulugang mamuhay sa Kanyang salita at maging bihag ng Kanyang salita. Mabuhay ng buhay na ginagabayan at pinamumunuan nito. Ito po yung pananatili sa Panginoon. Ngayon, tingnan po natin sa ikalawang 1, chapter 1, verse 9. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Ikalawang 1, chapter 1, verse 9.
Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9. Basahin natin. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ang Anak. Ang salitang lumalampas ay lumampas o lumampas sa hakbang, tulad ng paglalakad sa isang daan, ngunit nawawala sa tamang daan at dinadaanan nito. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay tumutukoy sa isang taong hindi nananatili sa loob o sumusunod sa mga turo ni Kristo. Ang ibig sabihin ng manatili ay mamuhay sa pagsunod sa salita. Hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ibig sabihin nito na kung ang isang tao ay hindi nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, imposible sa taong ito na magkaroon talaga ng Diyos o sumunod sa Panginoon. Ngunit ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ang taong nananatili sa turo ni Kristo ay nabubuhay kasama ng Ama at ng Anak at lumalakad sa paikisama sa Panginoon. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 7, "Kung ngayon mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo." Ibig sabihin nito na dapat nating ipamuhay ang natitira nating buhay sa salita ng Diyos na ipinapahintulot na manahan ng sagana sa atin ang kanyang salita. Ngayon, tingnan po natin sa ikatlong Juan chapter 1 verse 8. Ikatlong Juan chapter 1 verse 8. Babasahin din po natin ito. Kaya't nararapat nating tususan ang mga gayong tao upang tayo maging mga kamanggagawa sa katotohanan. Ano pong ibig sabihin ng verse na ito? Matapos maligtas ang mga tao, hindi lamang mga apostol kundi maraming ordinaryong mananampalataya ang lumabas upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nang dumating ang malaking pag-uusig sa Jerusalem, ang mga kahiwa-hiwalay ay pumunta sa lahat ng dako na ibinabahagi ang mabuting balita. Ang mga humayo upang ikalat ang Ebanghelyo ay hindi tumanggap ng anumang pinansyal na tulong o sweldo. Wala silang sinuman na tumutulong sa kanila pang araw-araw na pangangailangan. Sila ay humayo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya na lubos na umaasa sa Panginoon. Sinasabi sa verse 7, sapagkat humayo sila alang-alang sa panganan na hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil. Ang kasabihang humayo sila, ibig sabihin lumabas sila upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ipinahayag nila ang mensahe ni Kristo nang walang natanggap na kapalit, walang bayad, walang kabayaran mula sa mga taong kanilang pinangaralan. Maaari ninyong maisip kung gaano kalaking hirap at pagdurusa ang kanilang tiniis. Ipinangaral din ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa ilalim ng napakahirap na kalagayan. Sinabi ni Pablo sa mga Gawa, chapter 20, verse 33 hanggang 34, hindi ko pinag-imbutan ang pilak o ang ginto o ang damit ni numan. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. At sinabi niya sa unang Tesalonica, chapter 2, verse 9, natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kami araw at gabi upang huwag kami maging pasanin sa kanino man sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang dakilang apostol na si Pablo ay gumawa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Nang dumating siya sa Korinto, nakilala niya ang mag-asawang Hudyo na sina Aquila at Priscilla. Siya ay nanatili sa kanila at nagtrabaho magkakasama sa paggawa ng tolda. Kaya kahit na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang sarili, patuloy pa rin siya naging tapat na nangangaral ng Ebanghelyo. Siyempre po, si Apostol Pablo ay hindi palagi nagtatrabaho sa isang makamundong hanap buhay. Nagtatrabaho siya noon pag may pagkakataon siyang gawin iyon. Yan ang sinabi sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 8, kung hindi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Sa sinaunang iglesia, may mga apostol at mga mangangaral ng Ebanghelyo. Ipinahayag nila ang Ebanghelyo sa mga hintil sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, hindi sila kailanman nakatanggap ng anumang kabayaran sa kanilang pagpapagal. Wala silang garantiya ng pagkain, matutuluyan o anumang pangunahing pangangailangan. Kaya sinasabi ng Biblia, kaya't nararapat nating tususan ang mga gayong tao. Ang tususan sila ay nangangahulugan na tratuin sila ng maayos, paglaanan sila ng nararapat na pangangailangan. Hindi ito nangangahulugan ng pagsasabi lamang ng mga magagalang na salita tulad ng mag-ingat ka,
makakaalis kang ligtas, kundi aktwal na pagtulong sa kanila sa kung ano talaga ang kailangan nila upang tayo maging mga kamanggagawa sa katotohanan. Kapag tinutulungan natin ang mga nangangaral ng Ebanghelyo, tayo nagiging mga kamanggagawa nila para sa kapakanan ng katotohanan. Sinasabi ng Biblia na ang pagsalungat sa mga nangangaral ng Ebanghelyo ay kapareho ng pagsalungat sa Diyos. At ang pagtanggap at pagtulong sa mga nangangaral ng Ebanghelyo ay kapareho sa pagtanggap sa Diyos mismo. Ang mga tumutulong sa mga ngaral ng Ebanghelyo ay nagiging mga kamanggagawa sa kapakanan ng Ebanghelyo. Gaya ng sinasabi sa Mateo chapter 10 verse 41. Ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. Ibig sabihin nito na kapag tinulungan natin ang mga nangangaral ng Ebanghelyo, tayo nagiging kabahagi sa gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya matapos tayong maligtas, may bagay na dapat nating gawin para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Hindi lamang ang evangelist, kundi lahat ng mga brothers at sisters sa church ay may bagay na magagawa para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo. Maring ibang sabihin ng ilan, wala akong magagawa. Ngunit, bakit hindi tumitingin sa paligid at tinitignan? Tiyak na mayroon. Maring sabi ng iba, may mga tao sa church na itinalaga bilang diakono, elder o group leaders, ngunit hindi pa ako nabigyan ng anumang opisyal na posisyon sa church. Ibig sabihin ba niyan ay wala kang gawain na gagawin sa church? Ito ay maling pag-iisip. Palaging mayroong bagay na magagawa natin sa church. Tuwing linggo, matapos ang Sunday service, ang mga brothers at sisters ay masipag na naglilinis ng church, nagwawali sa tagpupunas ng auditorium, at nililinis ng banyo para mapanatiling maayos at malinis ang mga ito. Sino nag-utos sa atin na gawin ito? Walang sino man. Ito ay bagay na kusang loob nating ginagawa. Maraming bagay na pwede nating gawin sa church. Kaya kapag ang isang tao ay nagsabi, wala akong anumang magagawa, ito ay maling idea. Bawat isa sa atin ay may gawain. Ito ay maglingkod sa Panginoon, sa Ebanghelyo at sa church. Ito ang ibig sabihin ng mamuhay na nanatili sa Panginoon. Ang manatili sa Panginoon ay nangangahulugan ng pakikipag-isa sa Kanya, magtiwala sa Kanya at mamuhay para sa Kanya. At sinasabi ng Biblia na ang mga sumusunod sa salita ng Panginoon at nagpapagal para sa kaharian ng Diyos, sila ang mga taong pinapakinggan ng Panginoon at sinasagot ang mga panalangin. Sa 1 chapter 15 verse 7, kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ito ay kung ikaw ay sumunod o susunod at mamumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Pagkatapos, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ang ating mga panalangin ay hindi sinasagot dahil lamang humihingi tayo sa Diyos ng isang bagay. Maring itanong ng Diyos, kung ibibigay ko ito sa iyo, ano ang gagawin mo rito? Hindi tinutulungan ng Diyos ang mga walang ginagawa o hindi nagtatrabaho. Bakit niya tinutulungan ng gayong tao? Maring isipin ng ilan, dahil tinutulungan ako ng Diyos, hindi ko na kailangan gumawa ng kahit ano. Nagpapalaki ba ang Diyos ng mga tamad? O hinihikayat ba niyang mabuhay sa katamaran? Tiyak na hindi. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagbibigay ng mas maraming trabaho at pang-araw-araw na tinapay sa mga nagpapagal. Kaya nga, kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kapag tayo nananatili sa Panginoon at ang kanyang salita ay nananatili sa atin, maaari tayong humingi ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ano ang dapat nating hingin? Hindi tulad ng mga tao sa mundo. Hindi tayo nananalangin para sa pisikal na kaginawaan o makamundong karangalan. Ang mga naligtas ay nananalangin upang maglingkod sa Panginoon, upang sumunod sa Kanya, at upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. At kapag tayo nanalangin ng may ganitong puso, dinirinig at sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Hingin ninyo ang inyong nais. Napakagandang pangako nito. Sa mga anak, may mga masunurin sa kanilang mga magulang at may mga hindi. Kapag ang batang hindi sumusunod ay humingi ng isang bagay sa kanyang mga magulang, hindi masaya ang mga magulang na ibigay ang kanyang kahilingan.
Maaari nilang sabihin, hindi ka naman nakikinig sa sinasabi ko? Bakit ka humihingi ng mga bagay-bagay? Ngunit paano naman ang batang masunurin sa kanyang mga magulang? Sa Malakyas chapter 3 verse 17, kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Pinaahalaga na tinutulungan ng isang ama ang anak na naglilingkod sa kanya. Gaya nito, kapag tayo ay nabubuhay para sa Panginoon at lumalakad sa kanyang salita, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang pagsagot ng Diyos sa ating panalangin ay hindi gaya ng isang mahiwagang lampara na kapag sinabi natin, kailangan ko ito, agad itong lumilitaw. Hindi ganoon. Hindi ganoon po gumagawa ang Diyos. Bakit tayo nananalangin? Nananalangin tayo upang tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, upang magkaroon ng karunungan at katapangan mula sa Kanya, at upang mamuhay para sa Kanyang kalawalatian. Kung sa pamamagitan lamang ng ating sariling lakas, mahirap panatilihin ang ating pananampalataya at mabuhay para sa Panginoon. Kailangan natin ng Kanyang tulong. At kapag tayo ay nabubuhay ayon sa Kanyang salita at nananalangin, dinidinig ng Diyos ang mga panalangin iyon. Nalulugod ang Panginoon sa pagsagot sa mga panalangin ng Kanyang bayan. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sa Juan chapter 15 verse 16. Juan chapter 15 verse 16. Tingnan po natin sa Juan chapter 15 verse 16. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo nananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Sinabi ni Jesus, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo. Sa katunayan, wala na ang 12 apostol at ang mga apostol na hinirang mismo ni Jesus. Nangangahulugan ba ito na hindi na nagtatalaga ng mga manggagawa ang Panginoon? Hindi po. Kahit ngayon, patuloy na nagtatalaga ang Panginoon ng mga manggagawa. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay tinalaga ang bawat taong naligtas bilang isang angkop na miyembro ng church. At kapag sinabi niya, kayo'y humayo. Saan tayo dapat na humayo? Dapat tayong humayo sa mundo, dala ang ebanghelyo. Kapag ang mga naligtas ay palagi nagtitipon, umaawit na mga himno, nananalangin, nagpe-fellowship, lagi nagsasaya, ngunit paano naman ang mga hindi paligtas? Kung hindi ibubuka ang ating mga bibig at hindi maangaral, walang maliligtas. Ang ilang mga church na may mga problema ay tila nagsasaya lamang sa kanilang mga sarili. Hindi sila nangangaral. Kung gayon, ano bang layunin ng ating buhay? Sinasabi sa Lucas chapter 15 verse 17, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Higit na nagagalak ang Diyos na may isang taong maligtas kaysa 99 na taong naligtas na nagdiriwang. Nalulugod siya rito. Sa katunayan, totoo na ang mga taong naligtas ay dapat na magkaroon ng fellowship at magsaya sa fellowship. Ngunit hindi ito ang wakas. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa mga taong hindi paligtas. Kayo'y humayo upang ipangaral ang ebanghelyo at magbunga. Mayroong dalawang kahulugan tungkol sa bunga. Sa Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23, mayroong 9 na bunga ng Espiritu Santo. Ito ang mga bunga sa ating personal na buhay. Ang mga bunga na ito ay dapat na nagagawa natin sa ating buhay. Ito ang bunga ng Espiritu Santo. Sa Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang 9 na bungang ito ay natural na nagbubunga sa atin kapag tayo ay naligtas at namumuhay ayon sa Espiritu Santo. Gayunman, mahalaga din na kapag ipinangangaral natin ang ebanghelyo at ang mga tao ay naligtas, ang bawat isa sa kanila ay isang bunga.
Kaya naman sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa ilang kapatiran sa unang Korinto chapter 16 verse 15. Mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo. Nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estefanas ang mga unang bunga ng Akaya at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Roma chapter 16 verse 5, batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Ito ay bunga. Bawat isang na maliligtas ay bunga. Hindi po ba? Ang puno ng ubas ay namumunga ng ubas. Ang Kristiyano ay dapat laging mamunga ng Kristiyano. Tama ba? Kaya upang kayo humayo at magbunga, ang mga bunga ninyo ay mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan na ibigay niya sa inyo. Ang magbunga at ang mga bunga ninyo ay mananatili. Ang nangangahulugan na dapat tayo magpatuloy ang pangangaral lang sa Ebanghelyo. Nasasaksihan natin ang mga gawa ng Diyos at sinusunod ito. Tama po ba? Nabubuhay ako ng maayos kapag mabuti ang lahat subalit kapag hindi, ay hindi rin. Hindi ganyan ang buhay Kristiyano. Kaya sa gitna ng kahirapan at pagdurusa, ang layunin ng ating buhay para sa Panginoon ay dapat hindi magbabago at dapat itong mamunga at manatili. Ang mga ginagawa para sa Panginoon ay dapat na magpatuloy upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan na ibigay niya sa inyo. Kung gumagawa tayo para sa kaharian ng Panginoon at sa Ebanghelyo ayon sa kalooban ng Panginoon, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kahit nananalangin tayo, ngunit hindi naman tayo nabubuhay para sa Panginoon, anong sasabihin sa atin ng Panginoon? Kung ang panalangin natin ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi ayon sa kalooban niya, hindi ito panalangin. Hindi ito mabuting panalangin. Kahit na nanalangin tayo, ngunit hindi naman tayo nabubuhay para sa Panginoon, hindi ito mabuting panalangin. Hindi ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, tignan po natin sa Juan chapter 14 verse 13 hanggang 14. Juan chapter 14 verse 13 hanggang 14. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Juan chapter 14 verse 13 hanggang 14. Basahin natin. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ano ang eksaktong pangako ng Panginoon sa verse na ito? Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kung tayo humingi ng anuman, ay gagawin ng Panginoon. Subalit ang panalangin ba natin ay tapat o hindi? Sabi sa awit, number 33, verse 1, ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Sa unang Timoteo chapter 1, verse 5, na nagbumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pagpakunwari. Ito ang tunay na panalangin. Pero ang panalangin para sa ating sariling pagnanais ng laman at kaginawahan ay hindi panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, anuman, ay hindi nangangahulugan sasagutin ng Diyos ang ating panalangin para sa ating sariling pagnanasa sa laman. Kapag ginawa natin ang naayon sa kalooban ng Diyos, sa panahong iyon, gagawin ng Diyos ang anumang idinadalangin natin. Aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Nais ng Diyos na makinig sa ating panalangin. Nalulugod ang Diyos na makamit ang ating panalangin. Kaya't nais ng Diyos na maluwalhati siya sa pamamagitan ng buhay natin. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ito po yung sinabi niya. Ito'y parang blankong tseke. Kung may magsabi na kung dadalhin mo ito at ipapalit sa bangko, pwede kang makakuha ng kahit ano. Gaano ito kabuti? Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ito'y mas mabuti kaysa blankong tseke. Gayunpaman, may kondisyon. Diringgin ng Diyos ang ating panalangin ayon sa kalooban ng Panginoon at para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi po ba na mas mabuti ito kaysa sa blankong tseke? Ayun, tignan po natin. Sa unang 1, chapter 3, verse 21 hanggang 22.
Unang 1, chapter 3, verse 21 hanggang 22. Basahin natin ng sabay-sabay sa unang 1, chapter 3, verse 21 hanggang 22. Basahin natin ng sabay-sabay, verse 21 hanggang verse 22. Mga minamahal, kung kayo'y hindi inahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Mga minamahal, ito ang salita para sa mga ligtas na kapatid. Kung tayo hindi inahatulan ng ating puso, sinusunod natin ang salita ng Diyos sa ating Christian life. Kaya kung titignan natin sa unang 1, chapter 3, maraming salita na dapat nating mahalin ang mga kapatid. Kung mahal natin ang mga kapatid, ay katibayan na tayo'y naligtas mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sa unang 1, chapter 3, verse 14, nalalaman natin tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Anong katibayan ng kaligtasan? Makikilala nila ang mga taong ligtas. Nalalaman nila kung sino ang magkakapatid at nalulugod sila sa kanila at mahal nila ang mga kapatid. Ngayon, sa unang 1, chapter 3, verse 16. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Unang 1, chapter 3, verse 16. Basahin natin sabay-sabay sa unang 1, chapter 3, verse 16. Dito natin naikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Inialay ng Diyos ang kanyang tanging anak, si Jesus, upang iligtas tayo. Sinabi ni Jesus sa krus, Mateo chapter 27 verse 46, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya ng Diyos. Bakit siya pinabayaan? Pinabayaan niya ang kanyang tanging anak para hindi tayo pabayaan. Maring ibaling din ng Diyos ang kanyang muka. Nang namatay si Jesus sa krus, sa loob ng 3 oras ay nagdilim ang langit at nawalan ng liwanag ang araw. Ang lupa'y nayanig, nagkaroon ng lindol, ang langit ay umiyak at ang lupa ay umiyak din. Pinabayaan siya ng Diyos. Sumigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y upang hindi tayo pabayaan. Sa verse 16, sinasabi rito, dito natin naikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay upang iligtas tayo. At walang pag-ibig na hihigit pa sa pagbibigay ng buhay ng isang tao. Ang tanging anak ng Diyos ay nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas ang mga makasalanan gaya natin. Dito natin maikilala ang pag-ibig. Kamanghamang ang pag-ibig ng Diyos na iniligtas niya ang isang gaya ko. Si Jesus bagaman kapantay ng Diyos ay naging tao at naparito sa mundong ito. Dinanas ang lahat ng uri ng sakit. Tinanggap niya ang hatol na kamatayan na nararapat lamang sa pinakamiserabling makasalanan. Nagtiis ng kahihiyan at labis na kahirapan at siya'y namatay sa krus. Dito natin naikilala ang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa pag-ibig ng Panginoon at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig kung saan ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay upang iligtas ang isang makasalanang gaya ko. Nalalaman na ang pag-ibig na iyon, alang-alang sa mga kapatid, saan natin dapat gamitin ang pag-ibig na natanggap natin mula sa Panginoon? Dapat natin itong isabuhay sa ating mga kapatid. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kung talagang maibibigay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid, mayroon bang anumang bagay na hindi natin magagawa para sa kanila? Kahit na tinatawag nila magkakapatid ang isa't isa, nag-aaway sila sa pinakamaliliit na usapin, napupuot sa isa't isa dahil sa pagiging makasarili at sinisikap na walang anumang maiwala sa kanilang sarili. Maaari bang ibigay ng gayong mga tao ang kanilang buhay para sa kanilang mga kapatid? At nararapat nating ibigay. Namatay ba ang Panginoon para sa atin dahil sinunod natin ang salita ng Diyos at namuhay ayon sa kanyang kalooban? Hindi po. Sa Roma chapter 5 verse 8, na noong tayo mga makasalanan pa, sa Roma chapter 5 verse 10, noong tayo mga kaaway ni Kristo,
Si Kristo ay namatay para sa atin. Kahit na tayo mga anak ng Diyos na naligtas, kapag ang ating pananampalataya ay bata pa, ang likas ng laman ay madalas na nagpapakita ng sarili. Pero ang kamuhian at ilayo ang ating sarili sa iba, dahil dyan ay hindi pag-ibig. Sa unang Tesalonica chapter 2, sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, unang Tesalonica chapter 2 verse 7, kundi kami ay laging malumanay sa gitna ninyo gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Sa verse 8, sapagkat kayo napamahal na sa amin. Palibhasa, nagmamalasakit kami sa inyo, ipinasya namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming sariling kaluluwa, sapagkat kayo napamahal sa amin. Tiniis ni Pablo ang matinding pagdurusa upang maihatid ang Ebanghelyo sa mga kapatid sa Tesalonica. At pagkatapos silang may panganak na muli, patuloy niyang silang niyakap ng may pag-ibig, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Kapag ang isang ina ay nagsilang, nagpapakain, nagpapalaki ng kanyang anak, mahal na mahal niya ang batang iyon. Kahit na nadudungisan ng sanggol, ng sarili, o patuloy na umiiyak, lilinis, inaaliw at inaalagaan niya ito ng walang reklamo. Kinamumuhian mo ba? Hinahamak at inilalayo mo ang iyong sarili sa iyong mga kapatid dahil lang sa nakagawa sila ng pagkakamali? Hindi yun pag-ibig ng Panginoon. Ang talatang at nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid ay nangangahulugan na gayong pagsasakripisyo ay natural lamang. Namatay ang Panginoon para sa makasalanang gaya natin. Kung gayon, dapat din tayong maging handa na mamatay para sa ating mga kapatid kay Kristo. At nararapat nating ibigay ang ating buhay. Magagawa niyo po ba iyon? Pwede ba akong mamatay bilang kapalit ng isang kapatid? Bawat isa sa atin, kailangan natin itong pag-isipan ng malalim. Kung tayo tunay na may ganitong puso, meron bang tayong hindi magagawa? Sa verse 17, subalit ang sinumang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kung ang pag-aalay ng ating buhay ay tila napakahirap, isipin ninyo ito. Kapag nangangailangan ng isang kapatid, kapag nakita natin ang kanilang pangangailangan, may pagnanais sa ating puso na tumulong. Dahil sila'y dukha at nahihirapan. Pero ang nahaharangan ng pusong iyon, ano ang humaharang dito? Hinaharangan ito ng aking laman. Kuripot ang laman. Kahit na may pusong gustong tumulong sa isang kapatid, hinaharangan ito ng laman na may pusong madamot. At pinagsasaran niya ito ng kanyang damdamin. Paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ang pag-ibig ay pagbibigay. At pagbibigay ng higit pa. At pagbibigay muli. Pagbibigay ng lahat. Kapag mahal ng mga magulang kanilang mga anak, ibinibigay at ibinibigay. At ibinibigay nila ang lahat ng kanilang mga akaya. Gayunpaman, nakadarama pa rin sila ng kalungkutan na hindi sila makapagbigay pa. Minsan, handa pa silang mamatay para sa kanilang mga anak. Kung talagang kaya nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid, hindi natin mapipigilan ang ating puso na tulungan sila sa mga bagay na material. Ipagpalagay na mayroon akong kasaganaan, habang ang aking kapatid ay higit na nangangailangan. Kapag nakita iyon, dapat akong tumulong at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pagsasaran niya ito ang kanyang damdamin. Paano nanatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Dapat gamitin ng pag-ibig ng Diyos gaya ng pag-iigib ng tubig mula sa isang bukal. Kapag kukuha ka mula rito, ang sariwang tubig ay patuloy na umaapaw ng paulit-ulit. Pero kung tumigil ka sa pag-ibig, ang tubig ay titigil sa pag-apaw. Ang tunay na pag-ibig ay patuloy na nagsasakripisyo ng sarili para sa iba. Iyan ang pag-ibig na ganap na sumusunod sa Diyos. Isang pag-ibig na nagtitiis hanggang kamatayan. Isang pag-ibig na pagsunod sa pagsunod at sakripisyo. Ang pag-ibig na iyon ay dapat matupad sa atin. Ngayon, tignan po natin sa unang 1, chapter 3, verse 18 hanggang 19. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang 1, chapter 3, verse 18 hanggang 19. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin maikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila. Sino ang hindi makakapagsalita tungkol sa pag-ibig? May ibang mga tao na napakagaling magsalita. Kapag nakapakinggan mo sila, para
para bang kaya nilang ibigay ang lahat para sa Panginoon. Minamahal ang mga brothers at sisters ng lubos at gagawin lahat para sa Ebanghelyo. Ngunit magaling lang sila magsalita. Pagkatapos noon, wala naman. Walang resulta, walang bunga. Hindi naman masama kung hindi lang sana nagsalita lang. May iba na magaling magsalita. Gayunman, wala namang pagkilos. Peke po iyon. Ito po ay pagkukunwari. Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig na nahayag sa pamamagitan ng mga gawa ay tunay na pag-ibig. Kung ang isang tao ay nagsasabi na, mahal kita, sa kanyang bibig at walang gawa, iyon ay hindi tunay na pag-ibig, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin naikilala na tayo mula sa katotohanan. Sa pagkilos ng ganito, nalalaman natin na tayo sa Panginoon. Tayo mula sa katotohanan. Alam natin ito sa ating mga sarili. Dapat nating suriin ang ating sariling buhay. Gaano ako kalapit sa Panginoon? Nabubuhay ba ako ayon sa kanyang kalooban? Paano ko isinasabuhay ang kanyang pag-ibig? Ang pagbubulay-bulay sa bagay na ito ay kinakailangan. Kung hindi tayo umiibig sa salita, kundi may pagkilos at sa katotohanan, nalalaman natin na tayo nasa katotohanan. Tayo ay sa katotohanan. Nakikilala natin ito para sa ating sarili. Tama po ba? At may kapanatagan ng ating puso sa harapan niya. Matapang sa harapan ng Diyos. Kaya basahin natin yung verse 20. Tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Tuwing hinahatulan tayo ng ating puso, nararamdaman natin minsan ang pagsaway ang ating budhi. Ang budhi ng taong ligtas ay iba mula sa mga taga-sanlibutan. Ang mga makasanlibutan ay mayroong ding budhi. Ngunit sa unang Timoteo chapter 4 verse 2, ang mga budhi ay tinatakan na nagbabagang bakal. Ang kanilang budhi ay hindi na gumagana ng maayos. Ngunit kapag ang isang tao ay naligtas, ang budhi ay nagiging malinis. Sa unang Pedro chapter 3 verse 21, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Kaya ang isang budhi ng isang Kristiyano ay iba mula sa mga taong makasanlibutan. Nalinis na ito. Mayroong budhi na nakakakilala sa kalooban ng Diyos at may pagnanais na gawin ito. Ngunit, kung hindi tayo umiibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan, kung gayon, tayo mula sa katotohanan. Naunawaan natin, ako'y mula sa katotohanan. Magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Walang hahatulan sa atin sa harapan ng Panginoon at makakatayo tayo ng matatag sa harapan niya. Kapag ipinipikit natin ang ating mga mata upang manalangin, ang kasalanan ng pagsuway sa harapan ng Diyos ay naiisip natin. Napagtatakpan ba natin ito? Pagpapatuloy na para bang ayos lang ang lahat? Sasabihin ng Diyos, sandali lang. Bago ka manalangin, tatanungin muna kita. Minamahal ba talaga ako? Nabubuhay ka ba ayon sa kalooban ko? Sumusunod sa akin at minamahal ang mga brothers at sisters? Dapat ay makasagot tayo ng oo. Tuwing hahatulan tayo ng ating puso, minsan ay hinahatulan tayo ng ating puso. Hindi po ba? Sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Nangangahulugan ito na kahit hinahatulan natin ang ating sarili, masigit pa rin tayong kilala ng Diyos. Ngunit, mapagtatakban lang ba natin ito at magpapatuloy sa panalangin? Sa verse 21, sa unang 1, chapter 3, mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, hindi tayo hinahatulan ng ating mga puso. Dapat tayong mabuhay dito upang walang hahatulan sa atin. Tama po ba? Kung mayroong dapat hatulan sa atin, dapat tayong manalangin, magsisi at isabuhay ito. Dapat nating maunawaan. Hindi ko nga nagagawa ang dapat kong gawin. Paano ko nasasabi na naglilingkod ako sa Diyos at nabubuhay ayon sa kalooban niya? Maring inaawit natin, kalooban mo, Diyos ay sundin. Mabuhay man ako o mamatay, maging ayon ito sa kalooban mo. Opo, inaawit natin ito ng maganda. Ngunit, dapat ba nating awitin? Kalooban mo, Diyos ay sundin. O, Panginoon, hayaan mo kong gawin ang kalooban ko. Siyempre hindi po. Kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kung walang dapat hatulan,
makakapanalangin tayo na may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Sabi sa unang 1 chapter 3 verse 22, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakakalugod sa Kanyang harapan. At ano ang utos niya? Ito ang utos na ibigin ng isa't isa. Sa 1 chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Dapat nating ibigin ang isa't isa kung paanong minahal tayo ng Panginoon. Sinabi sa 1 chapter 13 verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito ang bagong utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung paanong minahal ko kayo, pagmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang mga tao sa sanlibutan ay pinapanood tayo. Hindi po ba? Tinitignan nila ang mga nagsasabing ligtas kung nabubuhay ba ng maayos, nabuhay pananampalataya at tinitignan kung paano sila nabubuhay. Kapag nakikita nila na ang mga ligtas ay tunay na may pag-ibig sa isa't isa, nakikibahagi at tinutulungan ng isa't isa, sasabihin nila, sila talaga ay mga alagad ni Kristo. Malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad. At hahangaan nila ito at nanaisin nila na makibahagi sa fellowship. Hindi po ba? Ang mga tao sa sanlibutan na hindi ganun. Ang mga makasanlibutan ay ginagamit o dinadaya maging ang mga kaibigan nila upang makakuha ng gusto nila. Ngunit tayo, kapag ginagawa natin ang mga bagay para sa Panginoon at para sa ating mga brothers at sisters, ito ay ginagawa talaga natin para sa Panginoon. Kapag nabubuhay tayo ng may pagsasakripisyo, pagpapakumbaba at pagsunod, kung ganun, maikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Makikilala nila tayo na mga alagad niya, naniniwala at marahil maliligtas. Hindi sasabihin ng mga hindi ligtas na, maganda yan. Kapag sinabi natin na tayo ay ligtas o naipanganak na muli, panonoorin nila kung paano tayo nabubuhay. Kung paano nabubuhay ang mga ligtas. Kung isang tao na nagsasabing ligtas siya at nandadaya pa rin ng iba, sakim at gumagawa ng masasamang gawa, sasabihin ng mga tao, manampalataya ka na lang para sa sarili mo. Ang galing mo magsalita. Hindi po sila maniniwala. Dapat tayo maging mga tunay na Kristiyano o kung hindi magiging mapagkunwari tayo. Isa lang po dito. Kung ganoon, ano pala ang dapat natin gawin? Sa unang 1 chapter 3 verse 21 hanggang 22, mga minamahal, kung tayo hindi inahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ano ang Kanyang utos? Ito ay ibigin ng isa't isa. Kapag ang mga ligtas ay nag-iibigan sa isa't isa, ito ang katunayan na tayo talagang ligtas. Katibayan na tayo mga anak ng Diyos. Kapag nagkakatipon tayo upang umawit, manalangit, mag-fellowship, ngunit hinahayaan pa rin na mga makalamang bagay ay magdulot ng galit at alitan, hindi iyon pagmamahalan gaya ng sa Panginoon. Sa verse 23, at ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Basahin po natin dito sa verse 24. At ang mga tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya'y sa Kanya. At dito'y naikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang ibinigay sa atin. Ang salitang Kanyang mga utos ay tumutukoy sa bagong tipan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang mananampalataya sa Panginoon at ibigin ng isa't isa. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nanatili sa Kanya at siya'y sa Kanya. Ito ang katibayan na tayo ay nanatili sa Panginoon. At dito, nakikilala natin na siya'y nanatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Kung ang ating buhay pananampalataya ay mukhang totoo lang sa panlabas,
ngunit iba sa loob. Ito po ay pagkukunwari at kasinungalingan. Kung ako ay magiging tunay na Kristiyano o talagang mapagkunwari. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sa unang 1, chapter 5. Sa unang 1, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Unang 1, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap na natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Ang ibig sabihin ng tungo sa Kanya ay patungo sa Panginoon. Sa chapter 3, sinasabi din na kung tayo hindi inahatulan ng ating puso, tayo may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. Ang panalangin ay dapat ayon sa kalooban ng Panginoon, kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay hindi naikinig upang tuparin ang ating mga kagustuhan, kundi upang maisakatuparan ng Kanyang kalooban. Kaya kapag tayo nanalangin, hindi natin dapat basta-basta manalangin, kundi tanungin ang ating sarili. Ang inihiling ko ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay nakakalugod sa Kanya? Kung oo, maaari tayong manalangin ng may buong tapang. Kung alam natin na siya ay naikinig sa anumang ating hihingin, ang salitang anumang na ito ay tumutukoy sa mga panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Nalalaman natin na natanggap na natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Hindi ito nangangahulugang agarang tutugon ang Diyos sa sandaling tayo ay manalangin. Kapag tayo ay nanalangin ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay dapat maghintay hanggang sa oras na maisakatuparan. Kung ang ating panalangin ay tumutugma sa kalooban ng Diyos, siya magbabantay at tutugon sa ating mga panalangin sa tamang panahon. Mayroong mga panalangin na nasasagot agad. Ang ilan naman ay gumugugol ng panahon. May ilan na nakita pa ang katuparan ng kanilang panalangin bago mamatay. Kung tayo ay nanatili sa Panginoon, sumusunod sa Kanyang salita at namumuhay ayon sa Kanyang kalooban, papakinggan niya ang ating mga panalangin. Si Jesus ay namatay sa krus upang tayo ay iligtas. At sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, maraming kaluluwa ang naligtas. Sa Juan chapter 12 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatili nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Si Jesus, ang tanging anak, bumaba sa kalangitan at namatay gaya ng butil ng trigo na nagdala ng maraming anak. Sa Hebreo chapter 2 verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalawalatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Siya ay namatay. Naparito bumaba sa kalangitan gaya ng butil ng trigo. Ang Panginoon ng kaligtasan ay pinasakdal sa pamamagitan ng pagdurusa gaya ng isang butil ng trigo na namatay at nagbubunga ng marami. Ang sakripisyo ng tanging anak ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas ng maraming kaluluwa. Tayo man, dapat ay sumunod kay Jesus at maging gaya ng isang butil ng trigo na sinasakripisyo ang ating sarili para sa kaligtasan ng iba, na may sakripisyong pag-ibig na masunuring pag-ibig. Dahil namatay ang Panginoon para sa atin, dapat tayong maging handang ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid at para sa mga hindi paligtas. Sa panahon ng digmaan sa Vietnam, gaya ng alam po ninyo, may isang granada na itinapon sa gitna ng isang grupo ng mga sundalo. Nakita ito ng isang kapitan. Kanyang tinapon ang sarili sa granada at sinalo ang pagsabog. Ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso. Ngunit nakaligtas ang iba.
Isang katulad na bagay ang muling nangyari habang may pagsasanay sa Gangwon Province. May aksidenteng nakahulog ng granada at tinakpan ito ng isang officer ng kanyang katawan at namatay upang iligtas ang kanyang mga kasama. Kaya sinabi ni Jesus sa 1 chapter 15 verse 13 hanggang 14, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kung gagawin natin ang iniutos ng Panginoon, matatanggap natin ang kaluwalhatian na maging kanyang kaibigan. Inialay po ng isang officer yung kanyang katawan. Ganito rin po yung ginawa ng isang officer na matay upang iligtas ang kanyang mga kasama. Nagkapera-peraso din yung kanyang katawan, ngunit nakaligtas ang iba. Kung gagawin natin ang inuutos ng Panginoon, matatanggap natin ang kaluwalhatian na maging kanyang mga kaibigan. Ang tanging bugtong na anak ng Diyos ay ating magiging kaibigan kung ating susundin ng kanyang salita. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin at inutusan tayo na ibigay ang ating mga buhay para naman sa iba. Kailangan nating sundan ang kanyang halimbawa. Sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Apostol Pablo ay naging isang tagatulad ni Kristo. Si Jesus na anak ng Diyos ay pumarito sa sanlibutan at nagdusa ng lubos. Sa loob ng 30 taon ay namuhay siya bilang anak ng isang hamak na karpentero. Sino makakaalam na siya ang anak ng Diyos, ang Kristo? Paging sa 3.5 taon na kanyang ministeryo, bagaman siya ay gumawa ng maraming himala, siya ay lubos na nagdusa. Walang lugar na mapagpapahingahan ng kanyang ulo. At sa huli ay namatay sa krus upang iligtas ang mga makasalanan. Sinabi ni Pablo, sinusunod ko si Kristo. Si Pablo na minsang umusig kay Jesus ay nakilala siya sa daan patungong Damasco at naligtas. Mula sa oras na iyon hanggang sa kanyang kamatayan sa Roma, kung saan siya ay pinugutan ng ulo, itinalaga ni Pablo ang kanyang sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Siya ay nagdusa ng gutom, kawalan ng tulog, ng lamig, pagkakulong, at ng hindi mabilang na mga pambubugbog. Ngunit sinabi ni Pablo, sundan ninyo ang aking mga halimbawa, gaya ng aking pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Sinusundan natin ang mga yapak ng pagdurusa ni Kristo. Sa Galatia chapter 6 verse 17, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ito ay ang mga bakas ng pagdurusa. Si Jesus ay namatay sa krus sa loob ng 6 na oras, ngunit si Pablo ay nagdusa sa kanyang buong buhay. Sa unang Korinto chapter 15 verse 31, ako'y namamatay araw-araw. Siya ay nagtiis ng maraming pagdurusa para sa Ebanghelyo. Ang mga bakas ng pagdurusa ni Kristo ay nasa kanyang katawan. Kaya sinabi niya sa mga Gawa, chapter 20, verse 24, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sinabi niya ito, ang misyon na tinanggap niya mula sa Panginoon. Ang ebanghelyo ng biyaya na isinakatuparan ni Jesus sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus. Ngunit hindi ko itinuturing na aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ang pisikal na buhay na ito ay maaaring mamatay ng 100 ulit. Ano po sa tingin ninyo? Tayo po.
Bagaman hindi tayo mamatay ng 100 ulit, hindi ba dapat tayo mamuhay para sa Panginoon kahit isang beses lang? Tama po ba? Minsan binabanggit ko po ang buhay pananampalataya. Subalit sapat na ba ang pumunta lang tayo sa church ng tamang sa oras, umawit ng himno, manalangin, makipag-fellowship sa brothers at sisters, at magbigay ng kaunting offering, at mamumuhay na ba iyon? At pamumuhay na ba iyon ng isang buhay pananampalataya? Hindi po. Ang isang taong ligtas ay sumusunod sa Panginoon. Ang pagsunod ba sa Panginoon ay madali? Ang isang taong ligtas ay sumusunod sa Panginoon. Dapat nating isagawa ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Dapat nating ibigin ang ating mga brothers at sisters. Dapat rin tayong gumawang magkakasama upang iligtas sa mga hindi pa naliligtas. Tanging sa pamamagitan nito, maluluwalhati ang Diyos. Ang mga taong makasarili, sila mga namumuhay lamang para sa sarili, ay hindi maluluwalhati ang Diyos. Hindi nila maisa sa katuparan ang gawain ng Diyos. Kaya nga, tayo na mga Kristiyano ay dapat na gawin kung ano ang iniutos ni Jesus na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Sa paggawa nito, matatanggap natin ang karangalan na maging mga kaibigan ni Kristo. Ito po ang pagsasakripisyong pag-ibig ni Kristo, ang kanyang kusang pag-ibig. Tanging sila na mga nakibahagi dito ang maaaring manatili sa Panginoon at maging kanyang tunay na mga alagad. Sinasabi sa Lucas chapter 16 verse 9, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Si Jesus ay namatay doon sa krus upang maging kaibigan natin at iniligtas tayo. Tama po. Ang Panginoon ay namatay upang iligtas sa mga makasalanan gaya natin at gawin tayong kanyang mga kaibigan. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ang dahilan na tinawag ito ng Biblia na kayamanan ng kalikuan ay dahil ang ating kayamanan sa simula pa lang ay pag-aari ng Diyos. At ito ay magiging mahalaga lamang kapag ginamit ito ayon sa kanyang kalooban ng Diyos. Gayunpaman, kung mabibigo tayong gamitin ito ayon sa kalooban ng Diyos at sa halip ay mabubuhay para sa ating sariling laman, ito ay magiging kayamanan ng kalikuan. Naunawaan po ninyo? Kung maikipagkaibigan kayo gamit ang inyong kayamanan, magkakaroon kayo ng kaibigan na mabubuhay magpakailanman. Kaibigan na pupunta sa langit. Lucas chapter 16 verse 9, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Si Jesus ay namatay sa krus upang gawin tayong mga kaibigan niya at tayo mga kaibigan na nagliligtas ng ibang kaluluwa na mapupunta sa langit. Upang makagawa ng walang hanggang kaibigan, dapat nating isakripisyo ang ating mga ari-arian. Ano po sa tingin ninyo? Ginagawa po natin ito. Ang iba po ay napakahusay sa paggawa nito, habang ang iba ay maaaring nag-iisip, paano kung ayaw ko itong gawin? Ginagawa naman ito ng lahat? Opo, kahit hindi ninyo ito gawin, ay gagawin ito ng iba. Subalit kapag umarap kayo sa Panginoon, ayos lang kaya yun? Tatanungin kayo ng Panginoon, anong ginawa ninyo upang makapunta dito? Tanging sila ang kusang isinakripisyo ang kanilang sarili para sa Panginoon bilang tugon sa pag-ibig na isinakripisyo ni Jesus ay tunay na masasabing nananatili sa Kanya. Pakipagkaibigan kayo para sa inyong sarili, sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, kailan po? Kapag ang sanlibutan ay nagtapos na, mga kapatid, nag-iipon tayo at sinusubukang mabuhay ng maayos. Subalit kapag ang mundo ay biglang nagtapos, kung gayon ay walang matitira. Kapag ito ay natapos na, tandaan ninyo ang mga kaibigang ginawa natin. Sila mga naligtas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng ating oras, ng ating material na ari-arian, ng ating kalayaan, ng ating mga bagay na pag-aari natin ay mga walang hanggang kaibigan. Sila mga ginawa nating kaibigan ay kanilang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Kapag kayo ay napunta na sa langit, ang Panginoon ay sasalubungin ako. At gayon din ang ating mga brothers at sisters at ang mga kaibigan na naligtas sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo ay sasalubong sa atin. Sa sandaling ito, maaaring hindi ko alam kung sino ang gumawa ng pagsasakripisyo para sa pagliligtas. Subalit nalalaman ito ng Panginoon. Kapag ako ay pumunta na sa kanyang harapan, ay maikilala ko ito ng lubusan kung paanong nakikilala niya. Kung ang mga brothers at sisters na iyon ay hindi nanalangin para sa akin, nagbigay ng offering at nagsakripisyo para sa akin, paano ako maliligtas? Malalaman ito ng Panginoon ng lubusan.
Yan ang nalalaman niya, kaya nga ay sasalubungin niya tayo. Ay kanilang tatanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Dapat tayong gumawa ng mga walang hanggang kaibigan na papasok sa langit. Sa unang Korinto chapter 10 verse 33, sinabi po ni Apostol Pablo, kung paanong sinisikap ko makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila ay maligtas. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakanan, kundi sa halip ay hinahanap niya kung ano ang mabuti para sa iba at para sa kanilang kaligtasan. At sinabi niya na tayo rin ay dapat na gawin ang kapareho nito. Sinabi niya sa mga taga-Korinto, unang Korinto chapter 10 verse 33, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami, upang sila'y maligtas. Ang pagliligtas ay hindi madali. Nangangailangan ito ng pagsasakripisyo ng sarili. Dapat tayo magsakripisyo ng ating oras, ng ating material na ari-arian, ng ating kalayaan, at maging ng ating buhay kung kinakailangan. Kapag ang isang tao ay namatay at ang isang tao naman ay naligtas, ito po ay kapaki-pakinabang na gawain. Naunawaan niyo po ba? Sa ganito tayo sumusunod sa Panginoon. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. At ang araw na maaari tayong mabuhay para sa Panginoon, sa pangaral ng Ebanghelyo para sa kapakanan ng Panginoon, at sumunod sa Kanya ay hindi na magtatagal. Hindi pa ba tayo mabubuhay sa maiksi at nalalabing araw ng ating mga buhay na may katapangan at maayos, nang walang anumang kahihiyan sa harap ng Panginoon? Pumunta tayo sa Panginoon, sa harap ng Panginoon at tumanggap ng papuri at kaluwalhatian. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa pagliligtas mo sa amin at pagbili sa amin sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo na dumanak sa halip namin upang magawa naming kugulin ang nalalabi naming buhay na naglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa iyo, sa pananatili sa church kung saan ikaw ay kumikilos, nagpapalaganap ng ebanghelyo at isinasakatuparan ang mahalagang gawain na ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, panghawakan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita, pag-ibig at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan mo po kaming mamuhay ng walang anumang dapat ikahiya bilang tunay na mga anak ng Diyos at mga alagad ni Kristo sa nalalabi naming buhay. Gabayan mo po ang aming buhay upang walang sino man sa amin ang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa iyo lamang, Panginoon, sa Ebanghelyo at kung ano ang nakakalugod sa iyo. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.